Greetings of peace, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day everyone, especially to you ma'am. So by the way, I am Bashir Abbas Mahmoud. Today I'm discuss the continuation of Miss Manalazar all about men and masculinities. Collective masculinities. Sanders structure of society define a particular pattern of conduct of individual as they're the masculine or feminine. This pattern also exists at the collective level in the situation such as the corporation, armies, government, and even the school. Masculinities are also defined the collectivity in the workplace and informal groups like the Sand Gangs. So when you say masculinities ay tumutukoy sa iba't ibang paraan kung paano ipinapakita na nauunawaan at isinasabuhay ng mga tao at lipunan ang pagiging lalaki. So ipinapakita nito na walang iisang idea o pamantayan ng pagiging lalaki. Sa halip may iba't ibang anyo ng mga masculinity na nagbabago depende sa religion, panahon at karanasan ng bawat tao. So, for example po, ang isang lalaking matatag at hindi nagpapakita ng emotion ay kadalasan itinuturing na modelo ng masculinity at maraming kultura. This and well-being. Research compare and strong association between recent north about what is the mean to be a man and man. Negative health practice and vulnerabilities. Men are the unlikely to talk about their worries and more likely to drink and engage in other decorative behavior when the senses. This the finding is to engage in literature that the comparing to static and recognition of masculinity contributes to cognitive behavior and depression. Masculinities and well-being. So when you say masculinities well-being ay isang konsepto na pagsusuri kung paano ang mga traditional na pananaw at inaasahan ukol sa pagiging lalaki. Masculinity ay nakakaepekto sa kalusugan at kagalingan ng mga kalalakihan. Kadalasan ang mga paniniwala tungkol sa pagiging matibay, malakas at hindi emotional ay nagiging sanhi ng mga problema sa kalusugan ng isip at katawan ng mga lalaki tulad ng stress, depression at mga bisyo. Aside from that, sa kultura ng maraming bansa, may mga inaasahan ng mga lalaki ay dapat pagpakita ng lakas at hindi magpapahayag ng kanilang mga emotion na nagiging dahilan ng kanilang pag-aalis na tulong para sa mga mental na kalusugan. And also, ang ganitong mga pananaw ay hindi nagpapahirap sa mga lalaki na maipapahayag ng kanilang karamdaman, kaya't maaaring magdudulot ito ng mga isyong pangkalusugan tulad ng pagkabalisa o depression. Example, si Kamsa ay nagpapakita ng kahalagaan na paglabag sa mga traditional na pananaw ng masculinity upang mapabuti ang well-being ng mga lalaki na hindi nangangailangan ng pagpapakita ng kalakasan o pagiging family formation, fathering, caregiving, and democratic rule. Democratic rule are the closely associated with the men as crying them out can involve as the laws of peace for men. Great deal was the heard about the increase in women's labor for the participation in recent decades, but less about men, caregiving, and democratic rule. Research show that men are, on the average, not the greatly increasing their role in household work and in health and care. So when you say family formation,
caregiving at democratic role, tumutukoy sa iba't ibang aspeto ng mga papel na ginagampanan ng bawat kasapi sa pamilya. Partikular na ang mga ama at ina sa loob ng tahanan. Sa family formation, tinatalakay ang paraan kung paano nabubuo ang isang pamilya, kabilang ang kasal, pagpapamilya at pagpapalaki ng mga anak. So when you say fathering ay ang papel ng isang ama sa pagpapalaki and pangangalaga sa mga anak, and also hindi lamang limitado sa pagbibigay ng pera. Aside from that, kundi pati na rin sa emotional and support at aktibong pakikilahok sa mga gawain pangpamilya. So when you say democratic rule ay mga gawain sa loob ng bahay like paglilinis, pagluluto, and also pangresponsibilidad sa mga araw-araw ng buhay. Sa dating ikono, ikonsidera lamang sa mga trabaho ng mga babae. Aside from that, ngayon ang mga pamilya ay nagiging mas flexible at mga kalalakihan at kababaihan ay parehong may bahagi sa mga gawain ito. Masculinity and alcohol and drug use. More men drink than women, and men drink more than women. Rome et al. 2002. Students show that men were the more likely to drink than women. Drank alcohol in greater quality and more frequently than women, and were more likely to face alcohol-related health and social problems than women. Wilczek, 2000. In many settings, men drinking encourages solidarity and sexuality courses. It is the key that the group ritual as the well-being rectangular activity comes and closed in 1986. When the men become a drug fight and humanities are the realities, page 1998. Women are the encouraged to relate men the drinkness as the natural part of their being men. Christianity, 1984. Drug use and drug dealing can serve in way of the contribution powerfully. Masculine Identity, Coalition, 1996. So, masculinity and alcohol and drug use ay isang tema na tinatalakay sa ugnayan ng pagkakalalaki and ang panggamit ng alcohol at droga. Sa kontekstong ito, may mga pananaw at paniniwala ng mga lalaki ay mas malamang sa gumagamit ng alcohol and droga dahil sa mga social and cultural ng mga construction ng pagkalalaki. Madalas ang mga lalaki ay inaasahan na pagpapakitang ng lakas, kontrol at kakayahan na magtamo ng kaligayahan. Kaya't may mga pagkakataon na ginagamit nila ang alkohol at droga ay upang patunayan ang mga kanilang pagkalalaki and also upang makapag-copy sa mga pressure ng buhay. Example, ito ay nagpapakita ng epekto ng mga kultura na inaasahan sa pag-uugali ng mga lalaki and kung paano ito maaaring magtulak sa kanila na gumagamit sa alcohol and droga bilang bahagi ng pagpapakita sa kanilang pagkalalaki. Masculinity. Protest masculinity is a form of marginalized masculinity with the pick-up themes of hegemonic masculinity in the society at large but rework them in a context of poverty. Channel 2005. In other words, it is the akin to hegemonic masculinity but is the sociality, the phrase, the context. Protest masculinity refer to describe in case of extreme form of sex type behavior on the part of some males.
When you say protest masculinity, ay isang lalaki ay maaaring pagpapakita sa labis na lakas, galit o pagsuway sa mga kultural ng expectation ng lipunan upang ipakita ang kanyang sariling bilang isang tunay na lalaki. For example, ang isang lalaki na hindi sumusunod sa mga typical na pamantayan ng pagiging mahinaon o emotional, and sa halip ay nagpapakita ng matinding aggression o kabangisan, ay maaaring ituturing na bahagi sa protection ito. Sa ibang mga pagkakataon, ito ay maaaring pagpapakita ng mga galit ng reaction laban sa mga operation ng mga limitation na ipinapataw sa kanyang bilang. So, sa madaling salita, ang protest masculinity ay isang tungo sa mga presyo ng lipunan na nagtutulak sa mga lalaki na ipakita ang isang uri ng matigas o walang kahinaan na pagkalalaki. For example, si Hamza, ang kanyang pagpapakita sa protest masculinity ay isang paraan ng mga pagtanggi sa mga traditional na idea ng pagkalalaki, ngunit ang isang paraan maaaring magdudulot ng problema sa mga kanyang kalusugan at relasyon. Caring masculinities. The concept of a caring masculinity proposes that men are able to adopt what is viewed as the traditionally feminine characteristic, emotional expression, sensitivity, democratization, defense, caring without departing from or rejecting masculinity. So when you say caring masculinity, ang mga lalaki ay tinatanggap na may karapatan at kakayahan ipahayag ang kanilang mga emotional at magiging maaasahan sa mga relasyon. Hindi nila kailangan maging matigas o walang kahinaan upang itaguyod ang kanilang pagkakalalakihan bilang lalaki. Sa halip, binibigay nila ang halaga, ang pag-aalaga at empatya sa kanilang pamilya and komunidad. So, for example, si Angelo ay nagpapakita ng caring masculinity dahil hindi siya natatakot maging maligaya, maalaga at epektikong ama at asawa na sumasalungat sa traditional na pananaw ng mga lalaki ay dapat palaging malakas and hindi nagpapakita ng emotion. So, ang kanyang malasakit ay at responsibilidad sa pamilya ay hindi nagpapakita ng isang mas malusog na pananaw ng pagkalalaki. So, thank you for listening and watching Bashir Abbas Mahmoud.